Maraming po salamat sa pagdala nyo ngayon. Maraming salamat po sa pakikiisa nyo sa bawat isang Pilipino dito sa Thailand at pati na yung pag-aaruga nyo sa mga kamag-anak nyo po na naiwan sa Pilipinas. Ito pong maganda at maliwanag at maliwalas na kinabukasan. Halos tanga na natin pong buo. Kailangan pong hindi tayo sumuko, hindi tayo tamarin, dahil talaga naman pong sandali na lang abot-abotan natin ang magandang kinabukasan yan. Ang naging pagbisita ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa Kingdom of Thailand ay lalong nagpalakas sa ugnayan at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Tulungan mula sa mga problemang internal at eksternal at pangangalaga sa mga Pilipino at Thai sa bawat bansa. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Alam niyo ba na ang simbahan ng Obando ay tinatawag din na San Pascual Bailon Parish Church na isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas? Alam niyo rin ba na ang bayan ng Obando at ang fertility ritual dito ay nabanggit sa ika-6 na kabanata ng nobela ni Rizal na Noli Me Tangere? Alamin natin ang paniniwalang iyan mamaya. Pero bago yan, narito ang highlights ng mga naging aktibidad ng Pangulo at ang kanyang mensahe para sa sambayanan. There is one thing I've learned from facing the many challenges that confront the president, it is that, especially during difficult times, we must put our foot down and hark back to why we are doing what we are doing in the first place. Why we choose to act outside of our comfort zones when we can easily sit back and watch the world, along with its cycle of problems, spin by. We want to change the way things are. We want to make life better, not only for Filipinos, but ultimately for the citizens of the world. Not only for those who are here now, but more importantly, for those who will come tomorrow.
Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Marami po tayong mga kaugalian na dati sinasabing pagano, ngunit ipinaloob na sa mga gawaing Kristiyano. Isa na rito ang paghingi sa langit ng mga anak. Pumunta po tayo sa Obando, Bulacan. Mainit ang usapin tungkol sa population control. Ngunit marami pa rin ang dumudulog na mambiyayaan ng anak. Taon-taon, humigit kumulang 10,000 mag-asawang humihiling ng anak mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang bumibisita sa kapistahan sa Obando, Bulacan. Nagsimula ang pagdiriwang na ito noong panahong hindi pa laganap ang Katolisismo sa bansa. Tinawag na kasilunawan ang sinaunang ritual ng paghingi ng anak sa pamamagitan ng pagsasayaw kay Lingga, ang Diyos-Diyosan ng mga katutubo sa Katanghalan o dating Obando. Nang dumating ang mga paring Pransiskano sa Pilipinas, ipinakilala nila ang unang patrong santo ng simbahan ng Obando, si Santa Clara. Siya ang nagsilbing kapalit ni Lingga para dasalan ng mga taga-Obando sa pagkakaroon ng anak. Di lumaon, ipinakilala rin si San Pascual Bailon bilang pangalawang fertility patron saint ng Obando. Pangatlong dumating sa bayan ng Obando ang Birhen ng Salambao. Ayon sa kwento, natagpuan ang imahe ng Birheng Maria sa Salambao o fishing net ng 3 mangingisda habang pumapalaot sa tubig ng Malabon. Pinagpasyahan ng mga ito na dalhin sa Navotas ang nakuhang rebulto, ngunit biglang bumigat ang kanilang bangka. Nang maisipan nilang dalhin ang Birhen ng Salambao sa Obando, biglang gumaan ang sinasakyan nila. Magmula noon, patuloy na ang taunang pagdiriwang sa Obando tuwing ika-17, 18 at 19 ng Mayo. Umiindak sa saliw ng Santa Clarang pinong-pino ang mga magkabiyak na humihiling na supling kina Santa Clara, San Pascual at Nuestra Señora de Salambao. Taga Iloilo City kami. Bali, humingi kami ni Mrs. ng anak. 7 years na kaming kasal pero hindi pa kami nabigyan. Kaya pumunta kami dito para humingi ng milagro sa Diyos. Bukod sa paghiling na magkaroon ng anak, ilan sa mga deboto ay nagdarasal rin para mabigyan ng butihing mapapangasawa at matatag na hanap buhay. Sa paglipas ng panahon, pati ang kasarian ng anak ay hinihiling na rin sa Obando. Mayroon kaming isang pangyayari dito na isang mag-asawa mula sa Bustos, Bulacan ang nagpunta rito. Sila ay mayroon ng 7 anak na puro lalaki. At sila'y nagpunta rito, nagsayaw, namanata, at binigyan sila ng anak na babae. 8 anak ay babae. At ang sumunod pa rin, 9, 10, at 11 ay puro lalaki na naman. Bilang patunay sa himala ng mga patron ng Obando, marami ang nagpatunay at nagbalik upang magpasalamat, mamanata at magpahayag ng milagrong naranasan nila. Noong taong 2000, ikalawang araw ng pista, mayroong mag-asawa na pinahira namin ng relikiya ni Santa Clara. Eksaktong 1 taon, ika-18 ng Mayo 2010, nagbalik sila, dala-dala na yung kanilang anak. Sila'y nagpapatotoo. Ang mga mirakulo sa Obando ay patunay lang na walang imposibleng mangyari pag ang sino man ay humingi sa pamamagitan ng matapat at mataimtim na panalangin na sinamahan pa ng wagas na pagtitiwala sa lumikha.
at inyong napanood ang kabuuan ng Pulsong Pinoy para sa linggong ito. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo para sa dagdag kaalaman tungkol sa ugnayang panlabas ng pamahalaan at mga programang pangkaunlaran, gayon din ang mga kultura at kasaysayan ng mga Pinoy. Muli ako po si Zairine Parsat. Maraming salamat po sa inyong panonood.